Hello mga ka-IT! Okay, mga ka-IT, so for today naman ang i-discuss natin is Network Address Translation or NAT. Okay? So, how NAT works? Okay, paano ba siya gumagana? Okay. So, it translate your private IP address to a routable public IP address. Sa madaling salita, ito yan mga ka-IT, meron tayong topology dito. Meron si Veronico at saka si Peter. Okay? Sa previous video natin, in-explain na natin yung difference between private IP and public IP address. Okay? So, si Veronico at saka si Peter, nasa loob sila ng isang office. Nakakonect sila sa isang layer 2 switch. Ngayon, si Veronico at saka si Peter, kung mapapansin nyo, meron silang ginagamit na private IP network, which is si 192.168.1.101 at saka si .100. Ngayon mga ka-IT, gusto nilang mag-access sa isang particular server, isang web server, let's say for example Facebook. So, si web server meron siyang IP address na 145.82.9.25 mga ka-IT. So, kung si Veronico, ko-connect siya sa internet, okay? Ganito ang mangyayari mga ka-IT. Ang source message o yung pinagmulan ng request is si Veronico, which is si 192.168.1.101. Ang destination is yung web server, si 145.82.9.125. Pero, ito ang talaga nangyayari mga ka-IT. Si router, ita-translate niya yan into a particular public IP address. Refresher lang, bakit public IP address? Kasi ito yung kinikilala ng internet. Ito yung tinatanggap ni internet. Never siyang tatanggap ng private IP address range. So, ang mangyayari niyan mga ka-IT, may way na ang gagawin ni router is ita-translate niya, babaguhin niya yung source IP from private IP address to public IP. So, kung makikita ninyo, yung source IP address na ng request ni Veronico is 180.25.0.1. Ang destination is yun pa rin si web server. So, ang tawag dito, ang ginagawa ni router is translation or network address translation mga ka-IT. Katulad din dito kay Peter. Okay, ko-connect din siya sa Facebook. Okay, yung web server, merong IP address na same na 145.82.9.25. So, ang source IP address or yung pinagmulan ng message ni Peter is yung IP address niya, syempre. 192.168.1.102. Destination, si web server. Itra-translate ulit yan ni router natin. So, ang mangyayari niyan, paglabas ni router, ang source IP address na is 180.25.0.1 which is a public IP address. Itong public IP address na ito mga ka-IT, typical na itong ina-assign ng mga service provider natin like Globe, PLDT, Converge, yung mga yan. So, terms mga ka-IT. Meron tayong inside local, inside global, outside local, outside global mga ka-IT. Okay? So, mga ka-IT, yung first word, which is inside, okay, lagi nyo tatandaan mga ka-IT. Pag nakita nyo or narinig nyo inside, lagi nyo tatandaan, ito yung within your organization. Ito yung device ninyo within your organization. Okay? Pag local naman mga ka-IT, ito yung privately routable. O ibig sabihin, nasa within organization lang siya at hindi siya nararoute palabas. Yung global naman, ito yung routable sa internet. Or typical, yung public IP address natin. Okay? So, kung makikita nyo mga ka-IT, let's say for example, si Veronico. Okay? Si 192.168.1.101 is matatawag nating inside local kasi, ulitin natin ang inside, yung first word, pag sinabing inside, is within your organization, within the devices of your organization. Okay? Local, kasi privately routable lang siya, within the organization lang. Okay? So, pag tinranslate siya ni router, okay, yung ginagamit na niyang IP address, which is si 180.25.0.1, makikita na natin siya as inside global. Ibig sabihin ng inside, within the organization pa rin, sa device ng organization mo. Pero global, ito na yung routable. Okay? So, outside global, which is si 145.82.9.25, outside meaning, labas na siya ng premises mo, labas na siya ng organization mo, outside your network na, and global is, yun yung particular na IP address na routable do sa kabilang side. Yun siya. Ito nakikita yung table na ito mga ka-IT. Ang tawag dito is NAT table. Ito yung makikita ninyo sa router natin pag nagtra-translate siya.
may makikita kayong inside local, inside global, outside global, and outside local. Yung outside local, very minimal nyo lang siya makikita, mga ka-IT. Okay? Pero again, outside, ibig sabihin, labas ng premises or labas ng organization mo, yung device is labas. Local naman, mga ka-IT, is ibig sabihin, local lang siya doon sa outside network. Okay? Routable lang siya doon sa kabilang side ng network. Okay? So, summary, ito, i-take note nyo lang ito, mga ka-IT, kung may pen and paper kayo. Ang summary niya, inside local, ito yung IP na hindi routable and within your organization. Inside global, ito yung IP na routable, okay, public IP, and within your organization. Outside naman, mga ka-IT, ito yung IP address na hindi routable and ang location na ito is sa remote office lang. Outside global, IP address na routable and ang location is outside ng organization. Huwag kayo mag-alala, mga ka-IT, kung di nyo agad mag-gets. Basta i-take note nyo lang to. Habang lagi nyo ginagamit yung NAT, Network Address Translation, mas mag-gets nyo siya. Okay? So, explain lang natin yung types of NAT, mga ka-IT. Static NAT, okay? Or Static Network Address Translation. Pagdating dito, isa lang tatandaan yung mga ka-IT. One-to-one mapping. Okay? Isang private IP address, imamap mo siya sa particular na public IP address. So, makikita nyo to, meron tayong local web server, okay, dito sa organization natin. Ang IP address niya is 192.168.1.200. Okay? Lalabas siya. Okay? Ang outside client natin is si 12.0.0.250. Okay, lalabas siya niyan. Pero, pag tin-translate ni router natin, mga ka-IT, okay, si particular 192.168.1.200, i-assign siya sa isang public IP address na binigay sa atin ni service provider like Globe, Smart, PLDT. So, pagdating dito sa example na to, ang binigay sa atin ni service provider is 3.3.3.2. So, anytime, mga ka-IT, kailangan nating umaccess sa 3.3.3.2, mga ka-IT, ita-translate niya dito sa local web server natin na si 192.168.1.200. Yun yung static NAT, mga ka-IP. Okay? 1:1 mapping siya. Okay? Dynamic NAT naman, mga ka-IT. Ito naman, dynamic NAT na to. Okay? Gumagamit tayo ng pool kaya multiple public IP address. Okay? Para ma-translate yan. Like, for example, si Luigi and si Daniel. Okay? Si Luigi, may .101 siya. Ang destination niya is si web server ulit, si 145.82.9.25. Pag lalabas siya, mga ka-IT, again, may ibibigay sa ating pool of IP address si service provider. Ngayon, ang gagamitin niyang source, okay, from private IP na 101, gagamit siya ng inassign sa atin ni public IP ni service provider, which is 180.25.0.2. Okay? Ngayon, mapapansin niyo kung si Daniel naman ang coconnect. Okay? Ang source natin is si Daniel private IP, si 102. Actually, ito 102 dapat yan, hindi 100. Okay? So, i-translate naman niya sa panibago or sa another pool of public IP address. Kung mapapansin niyo, ang source naman na natin, kung si Daniel ang coconnect palabas, is 180.25.0.3. Si Luigi, ang ginagamit na niya sa labas is si .2. Okay? Pero si Daniel, .3. Yun yung dynamic NAT. Gumagamit tayo ng different pool of public IP addresses. Okay? Then, last is yung NAT overload. Okay? Minsan tinatawag nila itong port address translation or PAT. Sa NAT overload, mga ka-IT, gagamit lang tayo ng isang public IP address. Okay? Para sa multiple private IP address sa loob. So, kung mapapansin nyo, si Veronico at si Peter, mga ka-IT, pag lumabas sila sa internet, ang gagamitin nilang source IP address, ang itatranslate sa kanila is yung dedicated na single public IP address, which is si 180.25.0.1. So, kung 100 yung mga IP addresses natin dito sa inside the organization natin, gagamit lang sila ng isang public IP address, kaya nga overload, di ba? So, gagamit tayo ng isang public IP address para sa multiple devices sa loob ng network. So, yun yung NAT overload. So, mga ka-IT, abangan ninyo sa susunod na mga videos natin, yung static NAT, dynamic NAT, and NAT overload. Papakita natin sila kung paano siya i-configure, okay? So, kung nagustuhan nyo itong explanation na to, hopefully nagustuhan nyo, mag-subscribe na kayo, i-share nyo na to sa mga klase nyo, and hit the like button, okay?